Matapos ang biglaang halik ni Yu kay Luo Yunxiang, tuluyan nang bumigay ang emosyon ni Yunxiang. Nagulat siya, nanginginig. Pero hindi siya umatras, bagkus tumugon siya. Ang kanilang mga ki ay naghalo at ang apoy na sumasagisag kay Yunxiang ay kumislap ng mas maliwanag. Habang tuloy ang pisikal at emosyonal na paglapit nila, mas lumalakas ang enerhiya sa paligid. Nagkaroon ng violent ki resonance ang katawan ni Yun at unti-unting nagre-restore. Si Luo Yunxiang naman ay nakaranas ng energy overflow. Dahil sa lakas ng impact ng pinagsamang enerhiya ay nagkaroon ng malaking pagsabog ng liwanag. Sa labas, ang kanilang mga kasama ay nag-alala. 3 araw na silang hindi lumalabas, hindi sila makakuha ng kahit anong balita, pero ang kisaloob ay palaging nagbabago. Sinasabi ng mga elders na ang divine body resonance ay delikado. Kung istorbohin nila ito ay baka maging trahedya pa, kaya walang nakakapasok. Isang araw biglang naging magulo at pabago-bago ang kisaloob. Dati ay stable lang ang aura pero ngayon ay talagang magulo na at may nangyayari. Nag-alala na sila. Sa isip nila ay baka hindi nagtagumpay ang cultivation at nagkaroon ng ki deviation. O mas malala, nasa peligro ang buhay ng dalawa. Kaya nagpasya na ang elder na kung may papasok, dapat yung may pinakamahinang cultivation para hindi mag-trigger ng chaos. At dito na nagdesisyon si Nona Ding na siya ay papasok. Susubukan niyang kontrolin ang aura niya hanggat kaya. Habang papalapit si Nona Ding sa loob ng nagkakagulong lotus formation kung saan nagkukultivate sina Yunxiao at Luo, bigla pang lumakas ang liwanag at pagbugso ng ki sa paligid. Lalo pa siyang kinabahan pero pinilit pa rin niyang pumasok upang tingnan ang tunay na nangyayari. Pagkapasok niya, nabungaran niya agad ang nakakagulat na tanawin. Si Luo at si Yunxiao ay magkadikit nagpapalitan ng ki habang magkayakap sa gitna ng lotus. Dahil hindi niya inaasahan ang ganon, napasigaw si Nona Ding sa pagkagulat. Dahil sa gulat niya, natapilok pa siya at lumipad palabas ng lotus na parang tinapon ng puwersa, tumilapon pabalik sa grupo. Nang makita siya ng iba, nagtataka silang lahat kung ano ang nangyari at bakit namumula, umitim ang mukha ni Ding. Sinubukan pa ng isa pang miyembro ng grupo na pumasok upang tumulong, pero bago pa man siya makarating, lumitaw mula sa lotus si Luo, mabilis na lumipad palabas habang malinaw na naglabas pa rin ng matinding aura. Dahil dito, lalo pang nagtaka ang grupo kung ano talaga ang nangyari sa loob. Matapos kumaripas palabas si Dinglinger ay sumunod namang tumakbo palabas si Luo Yunxiang. Mas namumula pa ang muka kaysa dati. Nagtataka ang grupo, ang hindi nila alam na nahuli ni Dinglinger ang nangyari sa pagitan ni Yunxiao at Luo, kaya silang dalawa ngayon ay napahiya ng todo. Pagkaraan, lumabas si Yunxiao. Mukha rin nito ay namumula. Halatang pagod pero nasa peak condition ang katawan dahil sa divine body resonance. Nagreklamo pa ito na bakit hindi siya tinulungan na pigilan ng dalawa. Ngayon ay hirap siyang ipaliwanag ang nangyari. Ang grupo naman ay sobrang nalito pero masaya na buhay siya. Naipaliwanag ni Yunxiao ang epekto ng divine body. Lubos siyang gumaling at malaki ang tumaas sa cultivation niya. Umabot siya sa Martial Emperor 9th start sa loob lamang ang 3 araw. Habang nag-isip siya, sinabi niya sa sarili niya na kapag nagkita silang tatlo, ay siguradong awkward ang atmosphere. Tinanong siya ng grupo kung ano ba talaga ang nangyari, kung bakit nagtakbuhan ang dalawa na para bang tumatakas. Pinilit niyang magpaka-normal. Saad niya na pagbangon niya, bigla silang nagtakbuhan na baka nainip sila at gusto lang magpahangin, pero halatang nag-iwas sa totoong sagot. Para tuluyang makaiwas ay agad siyang nagpabatid na kakagaling lang katawan nito at magkukulong muna ng ilang araw at huwag siyang guluhin. Pero biglang nagsalita si Xiao Chuan ng pagkamalisyoso. Sabat pa niya na sila ay mga lalaki at nagkakaintindihan kaya wag mahiya. Bago pa niya matapos ang kahalayan ay agad na sinipa siya ng kanilang kasamahan, nagtanong pa ito kung ano ang mali sa sinabi niya. Samantala, sa isang lugar na tinatawag na Wilayah Timur, lungsod ng Fufeng, isa sa 33 tanyag na lungsod ay nagkaroon ng engranding selebrasyon na nagaganap. Ipinagdiriwang nito ang ika-100 kaarawan ng Patriarch Seado Yuanming kasabay ng araw na kukuha siya nga bagong silir. Ang Xiahou clan ay isa sa 3 pinakamalakas na puwersa ng lungsod at lahat ng mahahalagang tao ay dumalo. Sa lihim na silid ng kayamanan ng Xiahou clan ang pinakamatinding binabantayang lugar sa buong clan. Dito nakalagay ang kanilang pinakamahalagang kayamanan. Habang nagbabantay sila, binanggit nilang sana walang mangyaring masama sa gabing yon dahil may isang bagay na lubhang delikado. Na kung malalagpasan nila ang gabing yon, magiging ligtas ang lahat. Lumabas na ang dahilan ng pag-alala ng patriarch ay mayroon silang ninakaw na bagay na hindi dapat nasa kanila.
Ang Realm God Stele, isang makapangyarihang jade tablet na may napakalakas na selyo hanggang sa punto na hindi ito mailalagay sa storage ring. Lubhang nag-alala si Xiahou Yuanming na baka may sumalakay dahil sa stele. Alam niyang may mas mataas na puwersa sa buong kontinente. Pero si Xiahou Cheng, panganay na anak nito, ay masyadong kampante. Iniisip niyang walang sinumang magtatangkang magnakaw mula sa Xiahou clan. Si Yahoo Jian na apo ay mas alam ang lawak ng problema. Ang stele ay nahulog mula sa langit. Bumagsak ito sa Mahadewa Burial Grounds. Ang lupaing iyon ay pag-ari ng Blood God Palace at lahat ng bagay mula roon ay dapat unang ibigay sa Blood God Palace. Ang stele ay palihim na ninakaw ng pangalawang kapatid ni Xiahou Yuanming. Kapag nadiskubre ito ng Blood God Palace, mawawasak ang buong Xiahou clan. Ayon sa Patriarch, kung makokontrol nila ang stele, maaari nitong palakasin ang Xiahou clan, gawing pinakamalakas na puwersa sa Fufeng at lamunin ang dalawang natitirang kapangyarihan sa lungsod, ngunit napakalaki rin ng panganib. Si Jiao Ho diyan ay nagpatuloy ng paliwanag na ang Mahadewa Burial Grounds ay napakasagradong lugar. Kung sino man ang makakita o pumasok doon, kailangan ng pahintulot ng Blood God Palace. Lahat ng makikitang kayamanan ay kanilang pag-ari. At dahil sa iligal na paglabas ng stele, ang Xiahou clan ngayon ay nakasabit ang buhay sa isang kamatayan. Nagsisisi naman si Xiahou Ye sa ginawa. Inamin niya na nang nakita niya ang stele at tinukso lang siya sandali kaya niya ito kinuha. Hindi niya inakalang ito ay isang artifact ng ika-9 na antas, isang napakalakas na antas. Kung alam niya mula sa simula, ibinigay na sana niya ito sa Blood God Palace para wala silang problema. Ngunit tumutol agad ang nakatatanda niyang kapatid. Bakit nila ibibigay ang artifact? Para sa kanya, hindi pag-ari ng Blood God Palace ang burial grounds, kundi ng buong silangang rehiyon. Lantaran niyang sinabi na lumaki ang Blood God Palace dahil monopolado nila ang burial grounds, kaya wala silang karapatan at sawang-sawa na siya sa kayabangan nila. Ipinaliwanag ng Patriarch na ang Blood God Palace ay opisyal na hinirang ng Red Moon City upang maging tagapagbantay ng burial grounds. Hindi sila pwedeng hamunin basta-basta dahil kaya nilang puksain ang Xiahou clan sa loob ng ilang minuto kung maghangad sila. Ayon pa sa Patriarch na dapat nilang itago ang stele hanggang bukas dahil si Lord Sun Renhao ng Thousand Treasure Tower ay balak bilhin ito ng palihim. Siya lamang ang may lakas ng loob na makipagtransaksyon sa kanila. Kung magtatagumpay sila, mawawala ang artifact sa kanilang kamay at kahit magduda ang Blood God Palace, wala silang magiging ebidensya. Hindi makapaniwala ang kapatid nito. Matagal nang pinapangarap ng ama ang isang ika-9 na antas ng artifact. Ngayon na nakuha na nila ito, gustong nitong ibenta. Akala niya ay gagamitin ito ng ama para mag-breakthrough sa cultivation, maging pangalawang pinakamalakas sa Fufeng City at tumbasan ng Zhou clan. Pero para sa Patriarch ay hindi niya ipapahamak ang buong pamilya para sa isang artifact. Pwede pa silang bumili ng sarili sa hinaharap mula sa Huashense kung may sapat na puhunan. At agad niyang inutusan ng anak na hindi na kailangang dumalo sa salusalo. Dapat nitong bantayan ang silid-imbakan dahil hindi dapat may mangyaring masama sa stele ngayong gabi. Sumagot naman ito na hanggat siya ay buhay, hindi mahuhulog ang stele. Habang papalabas sila ng silid-imbakan ay may tagapagbalita na tumakbo. At bumulong ng palihim ng masamang balita, laking gulat ng Patriarch, halatang malaki ang problemang dumating. Ayon sa sugo na nagpadala ng mensahe ang Thousand Treasure Tower, may nangyaring malaking insidente sa Trade Alliance. Dahil dito, si Lord Sun Renhao ay nag-activate ng teleport array at bumalik agad sa headquarters. Ibig sabihin, hindi matutuloy ang pagbili ng stele bukas. Nag-alala sila, hindi kilala si Sun Renhao na umaatras sa salita, kaya para bigla siyang umalis, tiyak na napakalaki ng problema. Ngayon naiipit ang Xiahou clan. Sa ilang sandali, dumating ang dalawang makapangyarihang Patriarch, Zhu Huanshui ng Clan Zhu at Chansun Leming ng Clan Chansun. Hiniling nila na isuko ni Xiahou Yuanming ang artifact antasyam na ninakaw umano mula sa sementeryo ng Blood God Palace. Sinubukan pa nito na umiwas at magpanggap na walang alam, ngunit hindi pumayag ang dalawang Patriarch. Tahasan nilang sinabi na alam nila ang tungkol sa artifact at may matibay silang ebidensya. At kung hindi ito isusuko, magwawakas ang gabing iyon sa kaguluhan. Nagpainit ang tensyon at halos umakyat ang spiritual energy ang tatlo.
Para patunayan ang kanilang ebidensya, tinawag ni Zhu Huanshui ang isang tao. Pinalabas niya si Xiahou Jian. Laking gulat ng buong pamilya Yahoo nang lumabas si Jian na mukhang takot at kinakabahan. Tinatanong siya kung ano ang ibig sabihin yon, ngunit bigla siyang sumigaw at umamin. Siya raw ang nakipag-ugnayan sa Clan Zhu at Chansun. Siya raw ang nag-imbita sa kanila at ginawa raw niya ito ng sariling kagustuhan. Galit na galit ang ama at tiyuhin. Nang tanungin nila kung ano ang dahilan ng pagtataksil ay bigla itong tumawa at sinabing dahil matagal na ang ama nitong nabubuhay. Habang umiiyak, sumisigaw at halos mabaliw sa emosyon, inilabas niya ang lahat. Ang kanyang ama ay mahigit 100 taong gulang, ngunit hindi pa rin bumibitaw sa posisyong patriarch. Bilang isang martial sovereign, maaari pa siyang mabuhay ng isa pang 100 taon. Pagkatapos ang susunod na patriarch ay ang kapatid ng ama ni Jian na malapit nang umangat sa martial sovereign. Aabutin ng 200 taon bago dumating ang turno nito bilang patriarch. At sa puntong yun baka matanda na siya at hindi na makapamuno. O di kaya'y matagal na siyang patay at walang saysay na ang lahat ng pagsusumikap niya. Habang naiiyak si Jian, tuwang-tuwa sina Zhu Huanshui at Chansun Leming. Pinagtawanan nila si Yuanming, kesyo dapat matagal na siyang nagbitiw. Pinipigilan niya ang hinaharap ng mga nakababata at ngayon, yun na ang bunga ng pagkamakasarili niya. Nagbabala si Yuanming na kapag nalaman ng Blood God Palace ang tungkol sa ninakaw na stele, maubos ang buong clan Xiahou. Kahit siya o ang kanyang anak na si Chenger at maging si Jian ay mamatay, hindi mapupunta kay Jian ang posisyon. Layunin ng dalawang pangkat na lunukin at sakupin ng buong clan Xiahou, hindi tulungan ng binata. Sina Zhu at Chansun ay naglabas ng mabigat na akusasyon. Ayon sa kanila na ang stele ay ninakaw ng pangalawang paman mula sa sementeryo. Nakatago ito sa silid-imbakan ng clan Xiahou at bukas sa ana ito ibebenta ng palihim sa Thousand Treasure Tower. Wala nang lusot ang patriarch. Nang hindi na niya kinaya ang panggigipit, inilabas niya ang espada at sumigaw na kung gusto nila ng stela, gagawa siya ng bago, panglapida nila. Hindi nagpatalo ang dalawang patriarch. Naglabas sila ng sariling sandata. Tumindig ng may matinding killing intent. Ibinigay ni Leming ang huling panunuya na kung gusto nitong mamatay, pagbibigyan nila siya at ang kanyang batang asawa ay sila ang mag-alaga. Dito na tuluyang umapaw ang galit ni Yuanming at sumabog ang enerhiya, mabilis na tagpo, pagbangga ng mga aura, hiwaga ng bawat sandata at labanan ng tatlong martial sovereign sa gitna ng gabi.